Okay. Miss Umba, can you hear me? Katrina? Katrina Umba. Katrina. Si ano lang, Songkoya. Hello. Miss Songkoya. Songkoya? Hello, good morning, Songkoya. Ayun, nawala si Calmerin. Songkoya, are you still there? Yes, sir. Okay, can you lead us a prayer before we start our class? Wala-wala lang ang signal, sir. Sige lang. Lead us a prayer first before we start our discussion. Okay. Okay, sir. Heavenly Father, we thank you, Lord, God, for this morning, oh God. Thank you, Lord, for your wonderful grace, Lord, nga always ni mo ginapabati sa amo, oh God. Karon nga adlaw, Lord, salamat sa mga instructor, Ginoo, to impart, Lord, sa iyang knowledge, Lord, even sa among subject karon, Lord. Kina-acknowledge na mo ang imong presence, oh God. Salamat sa pabor, Ginoo. Jesus, we pray. Amen. Thank you. Amen. Amen. Okay. So, our topic last meeting is all about sana kung hindi tayo nakapag-escape, no, ng marami. I think we have ICT a disadvantage of infotech. Parang ganun yung topic natin last week. Okay, the disadvantage of ICT, no? So I think we already answered the quizzes in our Blackboard. Tama ba? Eh nakita ko may nag-submit naman doon. And I'm sorry about the past few days na hindi tayo nakapag-class ng last November 9 and November 2 because of brownout. Then pagka Thursday naman, ganun din, may brownout din. Parang minamalas talaga tayo, no? Last natin na discussion is last October 26, no? So Sir, medyo yes, marami, sir. layo-layo na medyo yung diferensya. That is why I urge right now. I am not in our computer laboratory room. I'm here at the other rooms kasi nga may nagtatrabaho doon. So dito muna ako sa ibang room, no? Nakigamit lang, nakiupo lang. So even though our reactivity for the subject or for the topic, the ICT the disadvantages of ICT ay na-answeran nyo na, i-discuss ko pa rin ito, no? Ayan. So last time class, no? Even though siya, tawag ito, parang huli na, no? Parang huli na siya. Ang ginawa ko na lang doon ay ito. Can you see my screen right now? Hello? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Ang ginawa ko na lang Nakita last na, sir. time. Nakita. Okay, thank you. So ginawa ko na lang last time because the activity will be as follow after the discussion of this topic. So ginawa ko na lang, in-upload ko itong data ng itong i-discuss ko sa inyo ngayon sana, no? Before ko na nalagay yung sa mga assignments niyo na dapat niyong ma-answeran din, no? So para kayo makapag-answer, kayo na lang magbasa because of the power interruption kaya hindi tayo nakapag ano tawag ito, nakapag-discuss.
Okay, no, so let me discuss to you guys the disadvantage of ICT. No? Maraming disadvantages ng ICT. Ah, so ito yung malalaman nyo class, no? You will be able to, no, understand several problems ICT has created their generation, no? And also write a reflective essay on how ICT can change the world for better or for worse, no? Kasi nga yung ICT class, double-edged sword 'yan, no? So, pag hindi niyo siya na nagamit ng tama, no? Lahat kasi ng bagay, ah, most likely meron siyang mga negative sides, no? So, nasa atin na 'yun how to handle the negative side para ma-enrich the positive side, no? So that is why we have ethics, no? That is why I first discussed the netiquette, no? The netiquette, the rules of netiquette para meron kayong mga dapat saan ba ibabase yung mga attitude sir using the technology. So you have to use the netiquette, no? Our topic about the netiquette. Yan, the rules of netiquette. So much for that class. Now our first discussion class is pulled down with the cyber crimes. No, one of them is the phishing or spawning. No, phishing and spawning class the act of sending multiple emails to multiple users in sana yan, in the hope of multiple emails to multiple users in hopes of having a number of them clicking on the link or malwares attack to the email, no? So, kung may pumasok sa mga emails nyo na hindi nyo alam or hindi nyo ine-expect, tapos merong mga link, yung link class kulay blue yan, tapos may underline. Huwag nyong i-click, no? Like yung sabihin na, this is this is to inform you that you win something like this one and you have to register. So you have to click the link below to register. Click nyo agad. So huwag kayong maganyan. Especially dun sa uh, may mga bangko na open account na. Like yung mga pan-transfer, gano'n. Sa Land Bank ngayon, meron silang binigay na babala na huwag kayong maniwala dun sa mga emails or text messages, no, na sinasabi na kayo daw ay mag-update ng information nyo. Usually kasi hinihingi niyan, yung user account nyo, kinukuha yan, pinapatype. No? Kunwari daw, i-type mo yung user account mo tsaka password kay hindi siya automatic kung ikaw ba talaga yan, parang ikaw pa yung tinatanong, no? Parang ganun lang. Then another one, pati OTP or yung one-time password, OTP ang tawag dyan, hinihingi din. So, usually pag may OTP sa cellphone mo yun magsisend kung ano yung number na nakaregister dun sa bank accounts mo. So, yan yung mga dapat yung tingnan na wala kayo gustong transaction na ganyan. Tapos, yung iba kasi may maniniwala kasi nga yung gamit nilang logo tsaka yung pangalan magkapareho. So, iwasan daw ninyo yung ganon. Instead, so kung mas sinabi na mag-change password kayo, yung link na binigay, wag nyo i-click. Magdiretso na kayo dun sa yung official talaga na official. Kayo na yung mag-type ng URL, no? Parang ganoon lang. So wag kayong mag click ng mga anong link na nakalagay diyan. Including yan sa phishing or spooning, no? So most email service today have spam or bulk folders that automatically put this suspicious email to that folder. However, this is not 100% accurate that some emails not filtered and some others email that are legitimate and upon on the spam folder. So merong ganon, yung nalalagay sa spam, suspicious yun sila ng mga email. So that is why nalalagay doon. Pero hindi nga siya 100% accurate, no?
Hindi lahat nilalagay doon. Minsan nga Patulgon ka, na-spam. sir. Oo, okay, gamayahay na ka mo. Lagi. Yung iba na-spam. Sabi, uy, na-spam pala yung email mo. Ay, nasa spam ko. Ganun. Ikaw ba yun? Ayaw, hilak, sir. So, yun yung mga instances class about sa phishing or spooning. No? So, avoid clicking what call this one? Avoid clicking links na binibigay sa inyo sa email tsaka sa cellphone, no? So automatic na kayo doon magpunta. Huwag kayong maengganyo class sa mga patutsyada ng mga emails na tawag nito yung sabihin na, uy, may ganyan ganito. Pag click mo ito, mabibigyan ka ng parang meron kang incentives na matatanggap. That is not true, no? Hindi magbibigay ng kahit anong incentives to a random person yung mga emails, no? So hindi 'yan totoo. Okay. Otherwise, class, kung merong ganon, in-apply mo sa isang kumpanya na hiningi yung email mo, no? So ganun lang. Okay, another one we have the blackmail or extortion. The act of using the internet to threaten or damage someone's reputation or to extort money or anything else of value. This can be avoided if you are aware of what you should post on the internet. The victim of this act tend to have posted something inappropriate over the internet even if they put it at secured location. Yan. Blackmail. Tawag noon. Maraming bina-blackmail ngayon class, no? Yung sa mga balita may mga cybercrime na post or yung mga cybercrime na solved na kasi nga nahuli yung mga culprit. Last time may naano ako dun sa balita na ganito daw ang ginawa. Parang katrabaho niya na binlockmail siya. Ginawa, sabi niya na yung mga hubad na larawan mo ipopost ko yun sa YouTube or sa Sanba o sa ipapakalat ko sa internet if hindi ka sa akin makipagtalik. Yun yung sabi, no? Kung hindi daw yung babae makipagtalik or hindi papayag sa gusto ni lalaki. So blackmailing a person using the internet kasi nga pag na-i-upload sa internet yung mga nude picture mo, sikat ka na noon, di ba? So abot dun sa pamilya mo na may mga leak ka na pictures kahit naka-secured yan class, no? Pag mag-picture kayo ng sarili nyo na naka-nude, wag nyo na lang ilagay sa internet or ilagay sa flash drive. Otherwise, i-delete niyo na lang 'yan, no? Para pag mas maganda pag ganyan kaysa secured siya, no? Or else wag na lang kayo mag-picture. Kung meron man kasi ang point talaga diyan class kahit naka-flash drive 'yan, no? Ako may na-try na ako nung third year high college pa ako. Meron siyang yung memory card ng cellphone nung last time nung second year, third year college pa ako, mga around 2010 yata yun, 2009, ganyan, 9-10. May nagpa-recover sa computer shop kasi noon while nag-aaral ako is nagtatrabaho ako doon sa isang computer shop, no? Pag Saturday, Sunday, naka-duty. Tapos pag Monday to Friday, 6 p.m. to 3 a.m. naman yung duty ko. Graveyard, parang ganun. Ginawa ko, may nagsabi na, bay, magpa-recover ako nung mga pictures ko. Doon sa memory card. Magpa-recover daw siya ng mga pictures na doon sa memory card. Kaya alam niya na marunong daw ako mag-recover. So, ni-recover ko. Kalaunan, pagkatapos ko ma-recover, in-scan ko yung picture, no? Not to think na merong something doon. Sus, pag-scan ko kay thumbnails man siya, di automatic makita mo yung preview niya, makita mo kung ano yung picture na nandoon. Ano yung picture na yun kahit hindi mo inopen. Naka-large man. Buti na lang ako lang yung nakatingin, no? Ako lang yung nakatingin. Nakaganyan. Jesus Christ. Yung jeep niya pala,
nagpicture-picture sila, may mga post. Naka-post pa sila yung mga ano nila, naka-post pa siya. Pero babae lang, walang lalaki, no? Pero kahit gano'n class, no, i-picture mo, nakahubad ka, nakakita lahat ng parte ng katawan mo. Tapos i-post yan sa internet, no? Pero hindi ko yun pinost. No, we have ethics subjects in my course, no? So, swerte lang niya, hindi ko pinost yung ano niya. Hindi ko pinost yung picture niya, no? So, ganun lang. Mahirap kasi pag ano, mahirap pag maglagay kayo ng picture diyan sa flash drive nyo. Tapos aksidente, pina-recover nyo. Kasi nga may gusto kayong makuha, kaya gusto niyo mag-recover. Tapos pag na-recover na, malaman-laman nyo, ano pala, yung pag-recover, kasama yung mga nude pictures na nakasave doon. So, be careful of that. So, it's better not to have a picture of your nude body, no? So, magdaya ka mo class, no? Para hindi kayo ma-blackmail. Okay lang, kahit na, no? Okay lang sana kung pera lang yung hingin, no? Pero usually kasi hindi pera yung hingin. Yung katawan yung hingiin yan, no? Okay, then the third one is accessing store communications, no? So, or hacking yan. Sir, excuse me, sir. Ano yan? Ang mga lalaki din, sir, maka-experience ba mo mga ingana? Mga blackmail? Otherwise, meron ding ganon. Actually, hindi lang na babae yung bina-blackmail. For example, I have also a story about parang yung kasi yung mga cybercrimes, hindi siya pinapangalanan kung sino yung mga tao kay meron man kasi tayong Privacy Act, 'di ba? Nakalagay man sa kasi yung cybercrime pag tinakot mo yung isang tao na huwag hindi mo gagawin ito para blackmail ka na, hindi mo ito ginawa, ipopost ko to sa internet, gano'n, no? So, meron nang itawag doon na yung na-violate ng tao na yon, isa sa pananakot niya, another is yung Anti-Privacy Act, no? Yung Privacy Act na ginanong ko yun sa ICT, no? Yung Privacy Act natin. So, isa yun na ginagamit class para ma-counter yung mga ganyan na klase ng mga pag-iisip. So, yung mga lalaki, ganito yung nangyari, no? May nabasa ako. Merong silang mga 6 video, for example, sa mga girlfriend nila or whatsoever, ganyan, or may mga ganun din, na, uy, i-post ko tong 6 video nyo, ganun. Then, usually, actually, dalawa yung nananakot sa lalaki. No? It's either yung mga bading or yung mga babae na parang yung parang may Mga addiction sugar kasi mama? hindi. Yung mga babaeng yung mga obsessed sa isang lalaki, parang ganoon lang. Pero hindi ka malimit ka makakita ng ganoon. Yung mga obsessed na babae. Malimit lang 'yun. Hindi 'yun hindi open. Usually na nabablockmail ngayon yung mga babae. Malimit lang yung mga ganyang klaseng yung malimit lang yung mga lalaki na bina-blackmail ng babae mismo, tsaka bading. Yung sa bading, sabihin natin kung sa ranking, una yung babae bina-blackmail, na yung nagba-blackmail sa kanya is lalaki. Then another one, babae naman na bina-blackmail ang lalaki, ng babae din, no? Pangatlong rank yung lalaki na parang bina-blackmail ng mga bading, tsaka yung panghuli yung lalaki na bina-blackmail ng babae rin, no? Parang ganoon. Pero usually sa ngayon sa nababasa kong mga balita, mga nangyayari sa mga blackmail, NBI kasi yung nakatingin diyan, yung sa cybercrime, NBI yung nagtitingin, no? So ang nangyari diyan, usually na crime na nababasa ko, yung mga babae talaga yung sikat na bina-blackmail ng lalaki. To have sex, to something like that one na kinukuha sa inyo, no? So that is why I am asking you're very sabi natin considerate, no, mind about posting your nude bodies in
in your internet accounts. Kahit sabihin nyo, sir, okay lang naman yun kasi naka-private naman. Yun nga, naka-private. Pero, hindi siya secure pag yung na-open yung account mo. Parang ganon. Sa bago na building, sa ICTV tayo tapos ng admin. Ah. So, ganon yung possible na pwedeng mangyari diyan. Ha? Okay ba, Anali? Nasagot ko ba? Anali? Yes, sir. Yes, sir. Okay na, sir. Okay na. No? So, ganun lang. Mag-ingat lang tayo, no? So, next is we have the accessing to store, communication, or hacking. The act of obtaining unauthorized access to data from a computer network. This is typically done to commercial and government sites to threaten its owner. In late 2014, no, bago pa lang, a group of hackers hacked Sony's website because of the impeding release of the controversial film The Interview, no? So, yung ina-hack yung mga website class, no? So, alam nyo na yung government website natin, na-hack na rin yan ng mga grupo. May mga grupo rin kasi dito sa Philippines na hackers, may mga professional hackers na pinapasok nila yung network ng isang kumpanya, ganun, para makakuha ng data, ganun. No? So, ganun din yung ginagawa nila. Actually, yung hacking class na about siya ganito, ang ginagawa nila, parang connected yan sa phishing, no? Yung pag-hack. Yung phishing, pinapadalhan ka ng link. Pag-click mo, automatic, parang yung pag-click mo ng niya, pinayagan mo na siya na ma-scan yung computer mo, ma-scan yung mga accounts na andyan, nakasave sa web page mo o sa browser mo. Parang ganoon yung trip ng hacking, no? So, mag-ingat kayo sa mga ganun. That is why kung merong mga links na pinasa sa inyo na hindi kayo sure about that, wag niyo na lang i-click, no? Okay. Another one is the sports betting. The act wagering on any sports event over internet. In some countries, gambling, including sports betting, is illegal even if you are doing it over the internet, no? Uh, Actually, class meron na yata ngayon na legally na nagkuha sila ng yung tawag nila yung sabong ng manok, di ba? So meron ng ganun, pero meron pa ring mga still sports betting na illegal. No? Okay, another one, we have the non-delivery of merchandise, no? The act of devising a scheme wherein a culprit posts an item or service for sale on the internet, and once the transaction have been done, does really give the item or service, no? Tulad nung nabasa ko class last time, saan ba yun? Saan pa yung balita na yan? May lang ha? Nawala. Merong mga balita, class. Saan ba yung balita na yan? Merong balita ang class na may isang dalagita na ano ba yan dito? Hinuli dahil nag-hack siya ng accounts. Meron siyang parang ito? Nang-hack siya, hindi siya nang-hack ng account sa Ang ginawa niya, nang scam siya. Ginawa niya nagtinda siya. Tapos yun nga hindi niya deliver. Saan ba yan?
Saan na ba? Nawala yan. Hindi na dito. Nawala na. Napatungo na sa pawa na siya. Pero ano daw, hindi siya pinatawad. No? Grabe, batang-bata ito ng ng, ng scam. Billion yung nakuha yata niya or million. Parang gano'n basta million yung nakuha niya. That is Sir, very, excuse me, sir. ano yan? Kana ing anak ng mga crime, sir, sa hilabi na sa ing anak ng sa technology nato karon dili ba na siya makontrol, sir? Dili ba na wala ba ingon ba nga makontrol sa government or ini nga agencies nga kanang makontrol ing ana nga klase ng mga krimen? Actually, it is already monitored, no? But and the control term cannot be class. Hindi siya pwedeng i ano i ilagay sa word na control kasi nga democratic tayo, di ba? Try mo daw i-control, bali marami diyang mag-react. We are the democratic tawag nito, democratic tayo nga bansa kaya hindi po pwede yung term na i-control natin. So we are just the government is just what do you call this one, looking and monitoring upon the transactions and also uh, side dyan, hindi kasi nila alam na ganun pala yung nangyari kasi ang transaction class ganito, merong naka-post diyan ng mga items tapos bibilhin ng mga customer tapos ang sabi ni seller dapat mong bayaran muna para siya ma-check out. Binayaran na. Tapos magbayad, hindi pala pinadala. So that is why ang ginagawa naman ngayon ng like Shopee and the Lazada, for example, tinitrace nila yung seller na yun kung taga saan. No? So, yung iba, may nahuhuli, may iba naman, nire-refund, at saka, pinapagmulta naman. No? Maraming ganun class. Actually, kaya nga, may hinahanap ako dito, pero hindi ko makita. Saan na ba yun? Saan na ba hindi ko talaga makita yung balitang yun. Basta babae yun siya na nang-hack. Huh? Hindi ko na talaga makita. No? So, let us just continue. So, usually yung ganon, hindi talaga kailangang no? So, kung magbili kayo class ng mga online sellers, dapat yung may mga magandang reputasyon na ng mga sellers. So, do not transact to any wala pang reputasyon ng mga sellers. No, mahirap 'yan. Kasi sabihin na, "Uy, hindi ito pwede ng COD, kailangan mo nang bayaran, ganun ganon." Wala, wag na lang, no? Kahit nga Shopee at Lazada, marami pa rin diyan mga scammer. So, ako, certified naman ako na gold user sa Shopee pero ginagawa ko bumibili ako dun sa mga official store lang, no? Hindi ako bumibili dun sa mga tingi-tingi na store. Kasi nga usually malaki yung mga official store kasi class, malaki yung discount na binibigay, no? So much better doon na lang. Okay. Much for that, let's continue with the electronic harassment. No? The act of anonymously using the internet to harass, abuse, threaten, or annoy other people. This is also an act of cyberbullying. However, because the culprit is anonymous, it is hard to detect who is bullying you. No? As I said a while, so medyo mahirap lang kasi class, no? Not like in like Singapore and other countries na merong ID system sa like yung mga SIM card o yung for example meron kang one number, one person, ganon. So, pag ganon na siya class, meron kang isang number, sa'yo na yan nakapangalan. So, pag may naggamit niyan or ni-report mo na nawala, ipapalak lang yan or mahahanap lang kung asan ba yung cellphone mo na yan. Hanapin niya ng network company. So, usually kasi class yung iba, like sa Facebook, pwede kasi maglagay ng kahit anong pangalan, no? Okay lang sana kung yung nasa Facebook ipalagay yung mga real name.
No, kahit nga ngayon meron ding iba na hindi gumagamit ng tunay nilang pangalan using Facebook or the social accounts nila. So, hindi natin sila class ma-blame in that part kasi nga yun yung ano nila, yun yung panapa-display nila. No? So, mahirap lang talaga. So, usually binubuli may gumagawa ng account just to chat somebody, no? Chat nila yung iba para mabuli nila, no? Medyo mahirap 'yan. Saka ihaharas pa na, uy, meron akong alam na sekreto about sa'yo. So, kailangan mong sumunod sa akin kung ayaw mong i-post ko to whatsoever, ganyan. No? Mahirap yan. Another one is we have child pornography class. No? The act of using the internet to show child's pornography is highly punishable by law. Okay, marami ng mga laws about that, mga krimen na ginawang ganyan class. Ang tawag niyan, isa din yan sa human trafficking, no? Child pornography, yung pinapakita yung mga katawan ng mga bata, mga 12 years old or below 18 years old. No? Including sa child pornography, babae man o malalaki. No? So, kasi child nga, regardless of the gender yan. So, child pornography, kasali na yun siya class doon sa human trafficking. Kasi nga, ginagamit mo yung tao. No? Parang binibenta mo yung katawan nila. No? That is also human trafficking, no? Child pornography. So, wag niyong gawin yan. No? Maawa kayo sa sarili niyo. Okay, prostitution, the act of using the internet to engage in prostitution. Okay, yung mga bugaw ngayon class, they are also using internet para makapagbugaw ng mga babae or lalaki man, no? So, they are selling praise women and praise men in the internet para kumita, no? So that is prostitution also, no? Using internet. Another one, we have drug trafficking, no? The act of selling illegal substance using internet. Yung iba kasi ay nasa internet, yung item nasa ilalim ng item na binili mo. Andun yung mga ganun kasi magpalusot yung iba, nasa mahal-mahal ng item na ito, ano pala ito? Pero parang nakalagay parang frame lang siya or whatsoever, naka-box, mayroon palang ano dun sa ilalim, illegal substance, no? Mga like yung mga illegal drugs. No? Hindi lahat ng drugs is illegal, no? Yung mga tinitake natin ng mga medicine, those are also drugs, pero hindi sila illegal. No? Yung mga illegal drugs like yung mga shabu, mga cocaine, yan yung mga illegal drugs, no? So, meron ding drug trafficking sa cybercrimes. They are using the online selling also class, no? Another one, we have the criminal copyright infringement, no? The act of privacy mainly for financial gain, no? In the late 2014, the number on pirate website, the Pirate Bay, was raided for the second Sir, time. Ano yan? Ano yan? nara ko, sir. Ano yan? Pwede Napod tapusin by, ko muna. Pwede tapusin ko muna ito. Wala na kasing kasunod sa cybercrime. No? Tapusin ko muna ito. Last na ito. yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sige. Okay na. So, in the late 2014, the number one pirate website, the Pirate Bay, was raided for the second time due to 2 years of pirating movies, music, games, books, and other software, no? This kind of website earn money through advertising, no? So, ang ginagawa nito class, hindi nila binebenta yung yung mga pinapirate nila na movies, music, tsaka games, tsaka books, and other software na parang kinakrack nila, ganun. Ang ginagawa lang nila dito sa mga pirate, yung mga alam nyo na libro na binibili sana pero nada-download nyo in free, no? Napiprint nyo. Tapos, saan sila kumikita, sir? Kumikita sila dahil meron nag-a-advertise sa kanila, no? So, mahirap yan, class. So, that is one also of the disadvantage. Sana lang, no? Kasi yung iba, yung tawag nito, yung mga ano to. Labi na yung mga bagong movie na pirate, no? Binili isang beses, tapos pinost sa internet. Parang kanila na yung music na yun.
mas marami yung nag-subscribe sa kanila. Sabihin natin, hindi masyadong marami pero meron pa rin. So meron pa rin meron pa rin tawag nito, meron pa rin silang natatanggap na bayad, no? Through advertising, no? By pirating the the movies, the music or games, books and other software uh, intellectual property, no? So the internet class is the present and the future of your generation, and you define what impact it can do to shape our society, what way, whether it is negative or positive, no? So the future is in your hand. Okay, so that's so much about cybercrime. So can you can ask me about cybercrime right now? You may raise your